Na magkaroon na po ng amyenda sa ating saligang batas. Meron po mga nagpapanukala na magkaroon ng total reset sa ating pong legislatura. Meaning, i-abolish na ang Kongreso at gumawa ng bagong Kongreso, mas kakaunti, iisa po lamang nakapulungan at pagkatapos po, yung kanila pong mga panggagalingan na mga distrito ay ayusin na sa halip po na dumami sila, bawasan po natin dahil ang gastusin sa kanila pagkalaki-laki pero wala ho naman tayo nakukuhang sapat at makatarungang serbisyo. Buwagin na ang Kongreso. Yes or no? Yes! Now na! Pansin natin, with all due respect sa ating mga tagapakinig, yung iba parang walang interest. Hanggat hindi sila nagkakaroon ng kapamilyang may sakit o na ospital. Hindi po ba? Ayaw niyong pag-usapan, mas gusto niyong pag-usapan po si Saldico, itong away ng DDS at saka itong mga loyalista ni Marcos o kaya po ito pong ilang pong mga kontrobersyal na mga bali-balita. Pero kapag pinag-uusapan natin ang kapakanan ng mamamayan para po sa kalusugan ng bayan, dapat po maging interesado po at ipaglaban natin ito. Dahil po maliban sa usapin po sa edukasyon, kalusugan po ang pinaka-importante sa lahat. Hindi makakapasok sa eskwelahan si junior o si nene kung may sakit si tatay o si nanay. Hindi makapag-aaral ng maayos ang mga bata kung may sakit mismo si nene at si junior. Opo, anuman pong ganda ng kalsada o dami ng mga cat's eye o mga marking sa mga dito po sa mga kalsadang ito. Opo, hanggat hindi malusog ang Pilipino, hindi uunlad ang bayan. Pati po sa ating workforce at sa future generation natin. Ganito po kalaki, ganito po kaimportante, ganito po kahalaga ang isyong ito. Kaya nga dapat po sa halalan din, ito ang unang-unang issue na pinag-uusapan. Bagamat sa pagpanahon ng halalan, maraming OA at marami ang sandamakmak na sinungaling. Sana makulong na si Ko. Yon ang ano mo, wish mo. Iba naman pala ang wish nito ni Ted Filon. Kasi alam mo medyo may fever pa, hindi pa Hoy. nakaka-move on. Dali Etong muna. Bakit? Ikaw ba yung Vice Mayor? Alam mo na, medyo artistahin nga kasi ako. Tsaka medyo maganda ako. Sa Pero totoo kasi, lang, maganda po ako sabihin mo, oo, medyo maganda po ako ano raw, ma'am? Medyo maganda po ako Ayun. Sabi ko sa'yo medyo maganda Actually, po ako. Hindi po medyo, ma'am. I mean, in fairness po. Oo, maganda po ako? Ikaw. Okay, thank you. Kahinahunan. Yan pong ating pong wish din para kay Christmas wish para kay Vigor Mendoza. Oo nga, medyo mainit ang ulo niya Oo. kahapon, Your Honor. Yes, so. Buti hindi siya Kahinahunan sinabayan po. ng mga drivers. Ha? Walang sumabay na driver sa kanya. In all fairness dun sa ating mga chopper, Doon sa no? kanyang paninigaw. Medyo meron siyang... Meron siyang, Nangyari ba? Hindi niya, siguro may mga pagkakataon lang ganun, ano? Ang tao talagang hindi napipigilan ng damdamin. Mabuti hindi sinabihan yung mga driver na di ka nga naka-Rolex sa bagay. Ikaw talaga, minsan nauuna mo pa malaman yung mga nangyayari sa social media. Wala ka pa niyang Facebook, Kaya nga, ha? kahapon doon sa mall, hindi ako umuubo Oo. Sorry po, nauubo tuloy. Ay, Ted Filon. Nagawi ako Oo. ng mall kahapon Hindi ka, kasi nga hindi ka pwede umubo kasi hindi ka naka-Rolex at Gucci. Hindi ko alam kasi hindi ko kasi alam yung parking kaya napunta ako doon sa napakalayo haba ng nilakad ko. Sa rurok Sakit ng tuhod Tagumpay, ko. sa tuktok. Kung di lang ako makakakain na masarap. Di ko. Anyway, Totoo nang naman. libre. Worth sige. it naman, hindi ba? Sige, salamat Oo. po. Thank you very much. Alright. Yun na. Kahapon, di ba, nag-anunsyo ang Pangulo. Wow. Ang sabi niya Ano ay sabi niya? ikinakansela na officially yung pasaporte nitong si Zaldi. So nung umaga pa lamang, aga-aga kahapon, sabi ko para may something. Oo, ito mismo ang sinabi ng Pangulo. Anong sabi niya? Inuutusan ko ang DFA at ang PNP na makipag-coordinate sa ating mga embahada. Okay. Para masiguro na hindi makapagtatago ang hinahabol natin. Kapag napunta siya sa bansa nila, dapat i-report nila agad para maibalik natin siya sa Pilipinas. Sabi niya nung una, ipinapaalam ko sa inyo na nakansela na ang pasaporte ni Zaldico. At kinumpirma naman yan. Kinumpirma
Kumpirma yan na alas 5 nga po ng hapon kahapon ay officially canceled na ang passport ni Zaldico. Kasi nga Good po, news ba yun? Hindi, sandali muna kasi po yan po ay court order ano ho. So kumbaga unang nakaalam ang presidente. Oo, at kasi usually ang mag-aanunsyo niyan dapat ombudsman o kaya po naman ng DFA. Pero Yes. dito ho, mismo ang Pangulo ng Pilipinas po ang nag-anunsyo. Di Kaya ba? nga medyo kinakabahan na ako, inaagawan tayo ng trabaho ng Pangulo. Siya na yung nag-report. Imbis na tayo ang magre-report, nauna na ang Pangulo. Tapos may time pa yung mga podcast ha. Hindi ba? Dire-diretso yung mga episodes niya sa kanyang podcast. Hindi Sa nga po. dami ng ginagawa ng Pangulo. Alam niyo ho kasi Pero siguro naman masaya na kayo ngayon. Kayo mga nagsasabi na ang tagal-tagal na, hindi pa kinakansela Oo, tsaka ang passport ni parang Zaldi. aburahin yung isipan na mukhang may something. Oo. Pero alam niyo ho kasi kung ikaw din ang Pangulong Marcos at ang pinakahuli pong mga pag-aaral, pagtatanong, ang iyong popularidad, yung iyong political capital, wala na halos, no? At pababa ng pababa ang iyong trust ratings at saka satisfaction ratings, mukha ho namang gagawa ka ng kaparaanan para din kahit papaano ang mga Pilipino ay magkaroon ng pag-asa. Dito nga po sa kalutasan po at pagpapanagot dito po sa mga nagkasala at gumawa nitong pinakamalaking iskandalong ito. Siguro kauna-unawa naman yun. Opo, na yan mismo ho ang gustong mangyari. Pati ang ilang mga taga-gobyerno na sinasabi ho na dapat sila ho, kasi yung order hindi ho naman nila na i-publish, no? Yung mismong Sandigan Bayan order, kasi yung abogado ni Zaldico nagsasabi, excuse me, meron pa kaming 5 days dyan upon receipt para kami mag-komento. Pero wala daw hong ganon, sabi ni Atty. Rondain na gusto namin makapanayam. So dito ho, bigyan natin po ng presumption of regularity yung anunsyo ng presidente na totoo po na mayroong order ng Sandigan Bayan at tinanggap yung order po ng DFA at sila po ngayon ay obligadong magpatupad nito. So bigyan natin yan ng presumption of regularity. So Mr. President, good morning po sa inyo. Kung nanonood kayo ngayon sa amin ni Chacha, si Chacha po may sabi nun hindi ho ako. Pero kung nanonood kayo kahapon, baka napakinggan niyo po yung sinasabi nga ng mga issue nung una ng mga blackmail. Anyway, sige. So, magandang balita daw po dahil nakansela na. So what's next? Yun na nga. Ano ba susunod? Ngayon si Sara Diskaya nasa NBI na. Si Sara daw, tularan daw po ninyo ang sabi ng NBI. Tularan nyo, hindi na kami pinahihirapan pa. Di ba? Mauna Tama ng naman. sumurrender. Oo. Oo. Kaya lang, meron pang isang balita. Yun daw, pinsan yata ni Senator Mark Villar. Umeska po na. May mga ganun din. Pumunta na daw ng Japan. Yung pinsan? Oo, yung pinsan. Tama. Tama pa pinsan ba ito? Oo. Ang kilarang apelido, pinsan ba o tsuhin? Hindi ko alam. Anyway, so dito muna tayo kay Zaldico. Bago tunghayan po si Sara na mukha hong umaatras doon sa sinasabi daw po na nakikipag-usap sa kanya ang DOJ at sinasabi nga na sandali lang, magkano ba may sasauli mo? Ayan, ayaw daw nilang magsimula ang usapan sa pagsasauli ng pera. Di ba? Siguro hanggang ngayon, iniisip nila baka kaya nilang itago yung kanilang mga kinita dito sa mga na ito, mga maanumalyang kontrata. Pero kay Zaldico, ang next step dyan, at kailan? Kasi dyan ho mga kapatid, ang atin din po mararamdaman, makikita ang sinseridad po ng gobyerno na mapauwi dito si Zaldi. Ang tanong dyan, may order na po sa lahat ng mga embahada, etc. Kung gaano din po siguro kabilis na pabalik dito sa Pilipinas itong si Arnie Teves at kung gaano po din na-implementa ang Interpol sinasabing order to arrest. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung gaano rin po kabilis ang magiging pagkilos po ng pamahalaan para yung Interpol mapakiusapan din, ma-red notice na siya, na siya mapabalik na ho sa Pilipinas. Yan po naman pong ating hihintayin. Alright, so Mr. President, good morning po sa inyo. So sino pong pupunta ron sa kung saan mang mga lupalo para halughugin na kung nasa saan po si Zaldico?
Okay? Naalala ko tuloy yung ugnayan natin dito sa isang kausap natin na isang abogado na expert din sa mga ganitong bagay. Ang sinasabi niya, once daw makansela yung passport, kung makikipag-ugnayan sa international police, madali daw para sa ibang bansa na hanapin kung sino man ang ipapahanap natin. Dito lang naman daw sa Pilipinas ang mabagal. Okay. So, magiging mabilis kaya? Mm. After ba nito, sila ba'y makikipag-ugnayan na sa Yeah. international police? Yeah. That's the question now. Yan ang ating O, ano aabangan. bang notice ang ilalabas? Is it Okay. blue? Is it red? Ano ba talaga? Opo, sige po. So mga kapatid, abangan po natin, hindi pa ho dyan kung baga nagtatapos ang kwentuhan na iyan. So ako ho talaga naiintindihan natin ng Presidente. Dito po sa bukas makalawa, ano rin yan, yung mga, siguro pag naglabas din po ng iba pa mga aresto, siya na ang mag-a-announce. Kasi nga para ho, ang dating is that, ito na, tinutupad ko na ang sinasabi ko sa inyo. Ang kanyang mga At dito, pangako. sabi nga niya, di ba, walang malaking pangalan, walang mataas na opisyal, lahat mananagot. Oo. At yan ang gagaling. Iba kasi kapag nanggagaling sa Presidente, In fairness naman. Diba? Tsaka para Ang- din makita ng tao na talagang tinututukan niya itong issue ng flood control yes, scandal. oo. Oo. At saka hindi may tatanggi din, alam niyo ho yun, yung hinahanap natin, wag na ho tayong magpaligoy-ligoy pa, yung pogi points na posibleng likhain nito. Oo. Kaya tuloy naalala ko, noong panahon na may isang gustong kumandidatong senador Oo. o na opisyal ng gobyerno para makakuha ng pogi points, siya nag-traffic. Anong taon Ayan, yan? si Big Boy, oh. Ipahanap ko nga yan. Di ba? Talaga. Big Boy, siya nag-traffic. Siya mismo ang gumitna. Siya, Oo, sa ano C5. kaya magandang... Abay, Oo. nag-traffic siya. Oo. Sigurado makakakita tayo niyan. Mga Siya ang- later siya- next siya ang year. nag-traffic talaga. Oo, siya nang nag-traffic. Huwag niyo maasahan ng Presidente na sa tindi ng problema ng traffic na siya ipapakitna sa kalsada. Uy, hindi nyo naman sure. Oo, malay nyo naman, gawin nga ng Pangulo. Malay nyo, mamaya, subukan ng Pangulong bumiyahe sa EDSA nang malaman niya kung gaano ka-traffic ngayon. Nang kaya- naka-jeep. Nang kaya, naka-jeep. Para O kaya... patunayan niyan rin, Oo. itong sinasabi na naman ni Chairman Artes. Oo nga, Ikaw talaga. nasisi na naman yung mga mall-wide sale, ano? Hindi lang yon, Chairman Artes talaga. Okay ka talaga, Chairman, ha? Ikaw talaga, Chairman. Ang panawagan mo na naman sa amin, wag na kaming gumamit ng ating mga sasakyan at mag-commute. mag-commute daw Oo. para makabawas sa dami ng auto sa kalsada. Kasi nga, ang sinasabi niya, ito daw kalsada natin. Halimbawa, itong EDSA. Limitado. 450,000 na ngayon ang mga bumabiyahe. Pang 250,000 lang daw na sasakyan yan. Oo. So, sobra-sobra na. So, ang sabi nga niya sa ating pong mga, ito ho, sa mga middle class, sa mga nakakotse ngayon, nahulugan, opo, sa mga naghahatid po sa mga bata, sa lahat din po ng mga may obligasyong umalis na maaga para po hindi malit sa mga trabaho, mag-commute daw po tayo. Ang problema ko, Chairman, wala akong masasakyan kasi madaling araw ako umaalis. Oo, at wala pa hong masyado bumabiyahe niyan dito po sa akin pinanggagalingan. Pero siguro, Chairman, ito po, maganda. Oo. Pakita nyo nga po sa amin, please. Mauna kayo. Mauna po kayo. Ihatid mo yung anak mo diyan sa Katipunan na nagko-commute ka. Meron ka ba masasakyan dyan? Oo, magandang sample. Papunta po yan. diyan sa Katipunan na public transport. Tama. Sa Walk the panggagalingan po ninyo. Subukan lang po ninyo. Try lang po. Try. Okay. O kaya pupunta ka sa office mo dito sa EDSA, Mandaluyong, sa MMDA office. Sige nga po, mag-commute po kayo galing sa iyong tinitirhan na subdivision. Mauna po kayo. Mauna po kayo. Okay? Sige. Okay? So, sinasabi mo, gawin mo. Yan. Chairman, Walk ha? the talk, ika nga. Oo. Okay. Chairman, ito ho naman po pakiusap lang po naman ito. Opo. Hindi ho namin kayo pinipilit, no? Pakiusap lang po ito. Alright? But don't worry po, ha? Amin pong ipopromote ang Manila's Finest. Nakasali sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Oo. Ay, nako. Alam nyo, sometimes talaga or kadalasan parang wala silang connect, no? Wala silang connect, mga kapatid, no, sa nangyayari. Kung bakit obligado pong magpundar ng sariling kotse ang ating pong mga kababayan, kahit na pong matraffic ka, kahit papaano, at least na andong ka sa loob ng kotse mo. Yan, kahit na nagtitiis ka. Kasi nga naman, paano ka naman makapag-commute? Itong LTFRB nga, hindi ba? Hindi ho maiayos ng mga linya ho ng jeepney.
ito hong ating mga trend, kulang na kulang. Ay, isa-isahin ko ba naman ito? Kayo naman. Sige. Kabisado nyo na yan. Alright. Oo. Pero ang maganda nga pong balita, Meron pa? Oo. Ano? may panukala po na buwagin na ang Kongreso. Alay ko po. Hindi ako nagbibiro May mga nagsasuggest alam nyo, talaga. may mga ganito na pong usapan, the fact na meron pong isinusulong, na umano ay pagbabago sa ating saligang batas. May mga nagsasabi, mga kapatid, na hindi kaya ang ating din problema ay yung pong structural, ito hong ating pinaiiral na sistema po ng ating demokrasya. Think about it, mga kapatid. Pag-isipan po din ninyo. Opo, kasi ngayon, hindi may tatanggi, di ba? Itong lower house, kahit na po din anong gawin po ni Boji D. By the way, good morning po, Speaker, Kinakabahan ako, Mga, alam mo, Direk Joey, ikaw matagal ka nang interesado sa mga takbong pampolitika sa Pilipinas. Parang dumadami at dumadalas itong mga statement ng kung sino-sino mga congressman sa Southern Luzon, pumirma daw ho ng Manifesto of Support. Yung mga taga Northern Luzon ng mga congressman, pumirma ng support. Yung mga ganito. Alam niyo pag nangyayari yan, parang may mangyayari. Papansin mo? Lahat yan, Sa lahat ng mga pangyayari na may mga Manifesto of Support doon sa speaker na nakaupo, mukhang may nangyayari. Kasi dito po, ang mga pumipirma, hindi partido. Dapat dyan partido. Dapat parties. Dapat parties dyan, ang magmamanifesto. Kasi ang mga yan, sabihin na po natin pipirma ngayon yan, at the end of the day, utos ng partido I mean, magpakatalino po tayo dito Yung Manifesto of Support, mga congressman sa gantong region pumirma. Ang mga congressman sa gantong pumirma. Party list ganto pumirma. In support daw po of the speakership ni Boji D. Pagkatapos ng mga pirmahan, ano susunod? May tanggalan? Sa May totoo lang, palitan? ako, baka iraos lang itong budget na ito. Sinong papalit? Dalawa. Naku po. Huwag naman sana yung isa. Kasi nagsimula ka doon sa Abolish Congress. Sige, okay, Abolish Congress. Na imposible siguro mangyari. Ang alin? Tatamaan sarili nila. Gagawin pa nila yan. Hindi, ito mamaya, pag-usapan po natin ito ng factual and, kumbaga, theoretical po. Oo. Kung bakit to dapat din natin pag-isipan na baka naman panahon na po na i-abolish ito at gumawa ng iisa na lang kongreso. Sa napakaraming kadahilanan, kasama dyan po ang budget. Kasi ngayon, pag pinag-combine mo, ang laki ng perang ginagasta ng bayan para sa kanila. At sa gitna nito pong ating napatunayan din po ngayon, na conflict of interest sa maraming miyembro po ng lower house na involved dito po sa skandalong ito, itong mga kontratistang ito. And then yung pong political dynasty na yan, na issue, etc., baka naman napapanahon na ilatag ito bilang isa sa mga solusyon sa ito ating kinakaharap na problemang ito. Anti-dynasty provisions plus pagbabago po sa sistema po ng ating pamahalaan. So makakatipid tayo, tapos mababawasan sila. Gusto natin yun. Oo. So mangangalahati sila. Kokonti ang ating susweldohan. Babawasan po sila at magkaroon ng reforma doon po sa kanila pong kakatawanin. Pati yung party list na iyan. Hindi ako, mga kapatid, dito nagbibiro lamang ito Hindi, it's about time. Pag-isipan po natin ito. Halimbawa, mga kapatid. Sige, ituloy mo. Okay. Pag-isipan at pag-usapan dapat. Mamaya na po. Sige. Okay, kami po'y handang-handa na po para sa ating mga balita, baby girls. 6:31 na agad, Ang maganda na hong balita ay may libre sakay Uy. sa LRT at saka sa MRT. Tama? Kasi kung may 12-day free rides for every sector. Parang kinuha nila yan doon sa 12 days of Christmas. So yan ang kanilang 12 araw na libreng sakay sa Pero mga sektor po may tanong ng lang ating tayo sa transportasyon. DOTR, Anong tanong? Ang tanong, sir, yan pong free rides na yan, sino ho ang magbabayad niya? Talaga bang libre yan na
yung pong pinaka-paglilibre i-absorb ng inyo pong operator o babayaran din po ng Estado? Meaning, at the end of the day, yung pong sinabihan ng libreng sakay, binayaran niya rin yun. Kasi sa kanya rin ko, sorry po sorry. Ikaw naman, masaya na nga kami So, doon sa libre eh. nagtatanong- Pinapaalala mo na naman sa amin na sa amin din galing yung ililibre sa amin. Nagtatanong lang, pwede Oh, bang... pero siguro sabi nila, okay na din yan, at least sa atin na bumalik. Kesa sa kanila lang, di ba? Ang lagay, kayo lang makikinabang. Pero yun nga, niluto na naman tayo sa sarili nating mantika. Oo. Nagtatanong lang naman. Oo. Kasi sa mga panahong ito, be wise. Oo. Tsaka sa mga panahong ito, wala naman talagang libre. Okay. Nga po, no, ang ating po mga kababayan ay hindi po lumubay sa isyong ito ng PhilHealth at ang ating mga kababayan po ay magkaroon po ng mahabang kumbaga mahaba po ang kanilang atensyon kapag ang pinag-uusapan po natin ay kalusugan ng mga Pilipino at yung dapat pong pangangalaga ng Estado sa ating kalusugan. Ano po, ito po ay basically rin po may kaugnayan sa politika kasi ang ating mga political leaders ang dapat po sana nga na nagsisiguro po nito. Actually, di po ba? Gusto ko lang pong simulan po ang ating pong diskusyon at panayam this morning, baby girl. Dito po sa una pong naipaliwanag po natin na nagkaroon po ng study ang ilang pong mga eksperto sa 30 years na nagdaan sa usapin po ng magkano ba lang talaga ang nailalaan ng Estado sa pamamagitan po ng DOH o maging ng PhilHealth doon po sa ating pangangailangan na bayaran sa pagpapagamot o pagpapaospital ng mga may sakit na Pilipino. Sa simple lang po na paliwanag mga kapatid, sa ginawa pong pag-aaral na ito, sa 30 years na panahon ng pag-aaral, napagtanto ng mga eksperto na ang kabuuan po na binabayaran ng mga Pilipino, kumbaga po out of pocket. Meaning meron ka hospital bill, pagkatapos dapat nga meron ditong PhilHealth share o kaya po yung DOH hospital po ay meron pong subsidiya o kaya po yung local government ay may subsidy, lumalabas mga kapatid na kakapiranggot lamang halos mga kapatid 45%, no? Dito po sa ating gastusin ay yung ating out of pocket, ika nga po, ay nanggagaling sa hirap at pagod ng mga Pilipino. Ibig sabihin po, sa study na ito, noong pong nagdaang 2022 po ito sa 1.12 trillion piso na health expenditures ng mga Pilipino, 45% dito o halagang 502 billion ang binayaran ng mga Pilipino out of pocket. Mga kapatid, ang share dito po ng gobyerno sa halagang ito, 21% lamang ang partikular po nang gagaling sa DOH. Yung pong local government ay 10% lamang. Yung PhilHealth ay 14% lamang. So nangangahulugan ang mga Pilipino po obligado na either yung savings mo o mangungutang ka sa kung kani-kanino para bayaran yung bill mo. Kaya ito po mga kapatid ay relevant sa ating topic ngayon kung saan po nagkaroon naman ng bagong pag-aaral na kung saan po sinasabi na 64% ng mga pamilyang Pilipino ang hindi kaya magbayad sa halagang 10,000 piso, yung po lamang ang halaga ng bill, hindi kayang bayaran yon ng mga Pilipino out of pocket. Ibig sabihin po, obligado ka na humingi ng tulong sa PhilHealth o kaya po naman kung meron kang sarili mong insurance o kaya po ayun na, dumulog ka sa mga politiko. Kasi ikaw na Pilipino, ikaw na pamilyang Pilipino, yung 10,000 pesos na ito na babayaran mo sa ospital, hindi mo kaya. Kasi nga din po siguro sa napakaraming mga factors na yan po ang ating aalamin sa ating pong panayam na ito. Napaka-importante nito girl relevant pa rin po sa utang ng gobyerno sa PhilHealth. Ibang usapin din po mamaya yung pong sinasabi din na naman ngayon na iklaro na po na ang PhilHealth nanganganib ang kanyang actuarial life. Yan ang pinakahuling study na ating pong nabasa.
nanganganib ang buhay nito sa laki ng kanyang obligasyon vis-a-vis sa kanyang hawak na pera at kontribusyon na nalilikom. Girl. 'Di ba? Sa laki ng utang pala o ng pagkukulang ng PhilHealth sa mga pangangailangan nila, meron pang pagkakataon na zero budget sila. Oo. Ang tindi. Maya-maya po Sige. meron naman tayo Ito na. makakausap. Ito yung nag-aral po, itong Yes. pinakahuling study na ito. Oo, yung tinatawag nilang The Filipino Family Report. Ito yung sinasabi ni Manong Ted kanina kung saan nakita nga po na 64% ng mga pamilyang Pilipino Oo. ang hindi po kaya o afford na magbayad po ng 10,000 pesos hospital bill nila nang hindi po sila umuutang. Yan. Mas ipapaliwanag po ito mamaya ng ating makakausap. Kasama din dito sa study nila, sinasabi dito na 7 rin sa bawat 10 pamilya ang nagsasabi ngayon na kalusugan po ang kanilang pangunahing inaalala sa buhay. Aha. Bukod pa po yan sa savings nila, bukod pa sa education ng mga bata, pati yung pagmamayari ng sariling bahay. Ang top 1 na ngayon ay yung health. Opo. No, paano pag na-ospital ako, saan ako kukuha? Mhm. Hindi ba? Ma-afford Kaya ko po, ba ito? At meron din pong sinasabi nga sa pag-aaral na kapag po ang isang pamilyang Pilipino, may miyembro po tayo na nagkasakit at yung kanyang sakit ay malubha at kinakailangan po ng malaking gastusin, mababaon na kaagad siya sa utang. And that is the reality. Mga kapatid, ito pong pag-aaral na ito, kinukumpirma lamang po ito, itong inyo pong karanasan, mga kapatid, di ba? Yung nababaon ka sa utang. Kaya nga po sana ang ating panawagan, kasi po napapansin natin, with all due respect sa ating mga tagapakinig, yung iba parang walang interest. Hanggat hindi sila nagkakaroon ng kapamilyang may sakit o na ospital. Hindi po ba? Ayaw niyong pag-usapan, mas gusto niyong pag-usapan po si Saldico, itong away ng DDS at saka itong mga loyalista ni Marcos o kaya po ito pong ilang pong mga kontrobersyal ng mga bali-balita. Pero kapag pinag-uusapan natin ang kapakanan ng mamamayan para po sa kalusugan ng bayan, dapat po maging interesado po at ipaglaban natin ito. Dahil po maliban sa usapin po sa edukasyon, kalusugan po ang pinaka-importante sa lahat. Hindi makakapasok sa eskwelahan si junior o si nene kung may sakit si tatay o si nanay. Hindi makapag-aaral ng maayos ang mga bata kung may sakit mismo si nene at si junior. Opo, anuman pong ganda ng kalsada o dami ng mga cat's eye o mga marking sa mga dito po sa mga kalsadang ito. Opo, hanggat hindi malusog ang Pilipino, hindi uunlad ang bayan. Pati po sa ating workforce at sa future generation natin. Ganito po kalaki, ganito po kaimportante, ganito po kahalaga ang isyong ito. Kaya nga dapat po sa halalan din, ito ang unang-unang issue na pinag-uusapan bagamat sa pagpanahon ng halalan, maraming OA. At marami ang sandamakmak na sinungaling. Okay, importante pong isyong ito, no? Bagamat sa hindi rin po siguro din natin maiaalis nga yung realidad na marami pong pamilyang Pilipino, hindi ko lang po hawak yung study po na akin din nabasa na wala ho talagang savings, no? Wala ho talaga naiipon Wala kasi naiipon. pambili pa lang po ng bigas, wala na. Kulang na. At marami po sila nga itong nasa class E. Sa level po ng ating pong social class, At muli, kung sa kawalan lang po ng mahabang panahon, girl, sa ating pong pag-diskusyon sa isyong ito at pag-aanalisa, kaya po, ang sektor na iyan ang pinagsasamantalahan nito pong mga politiko. Yes, kasi nga din po, ang sektor na ito, mga kapatid, dahil po din sa kawalan, ay obligado kapag may panahon na po na kailangan ng atensyong medikal, wala silang pupuntahan kung hindi po yung politiko na siyang panggagalingan ng guarantee letter o referral letter sa mga ospital na kung saan sila may pondo. Basically po, ito ho yung pinanggagalingan din po natin dito nga, sa bandang dulo, sa bandang huli, itong mga pamilyang ito ho ang hostage nila. Kaya nga din po, kung babalikan natin tong proposed budget ngayon na pinag-uusapan po at nadaan ngayon sa BICAM na ito, maganda rin po maitanong nga natin na, okay, magkano ang MAIF sa lower house,
magkano ang MAIF sa Senate at kung hindi kayo magkakatugma dito, sa nyo dadalhin yung inyong pinagtatalunan. Kasi po, ang binabanggit nga ng ating pong mga health professionals na kung maaari para matugunan itong study rin na ito, bagamat hindi nilang sinasabi yun, sa akin lang po ito, ako sa akin lang, para matugunan itong study na ito, pinaka-importante nga, kasi sino bang Pilipino ngayon ang kukuha ng HMO? Yung mga pribadong kumpanya, hindi lahat nagbibigay ng HMO na libre sa kanilang mga empleyado. So kukuha ka, pero yung HMO na yan, yearly mo kinakailangan i-renew. Kung kukuha ka naman ng health insurance at life insurance na may kasamang health insurance, mawalang galang la, kalokohan din yung iba. Hindi ba? Paaasahin ka na hanggang ilang taon ka magbibigay ng annual or quarterly amortization. Pagsapit mo sa gantong haba ng panahon, wala ka nang babayaran. Yung pala, hindi totoo. Magugulat ka na lamang. Sabihin sa'yo na kinakailangan mo magpatuloy. Hindi ba? Ako ho mismo, sa akin mismo, naranasan ko yan. Tagal ko na nabayaran, all over sa akin, may naniningil sa akin at sasabihin na para magpatuloy ito, kailangan ko pa rin magbayad. Akala ko ba yung ahente niya nagsabi sa akin 20 years ago na tapos na yan. Anyway, so ibang usapan yon. Kasi nga ngayon, kung pupuntahan natin tong budget sa PhilHealth, yung nga ang pinaka-importante po dito mapag-usapan nga na bakit ba hirap na hirap ang Kongreso at mismo ang Malacanang, ang ating ang mismong buong gobyerno, bakit ba hirap na hirap kayo na magbigay na mas malaking pera sa PhilHealth? Para po matugunan na itong sinasabi po na pangangailangan ng mga Pilipino sa gastusin sa ospital. Kasi po kalokohan yung mas pinalawak ang serbisyo, mas pinadami, hello. Oh, yung zero balance billing. Opo, Di ba? sorry po, pero pinaglululoko po tayo eh. Totoo po naman yon yung zero balance billing sa mga particular na segment ng ating sosyedad at particular na sakit. Pero mismo po yung bulto na pinanggagalingan ng pera ng mga direct contributors, hindi na ibibigay yung dapat na inaasahan nating health insurance. Kasi nga, dapat talaga ito subsidized ng gobyerno. After all, may mga batas na ipinasa specifically for this na pagkukunan po ng pera. Pero yung nga, ginamit nila sa ibang mga wala namang kaugnayan sa kalusugan Ginamit sa na ngayon tulay. po ang katwiran po nila nakaka-insulto pa Oo. na common sense, di ba? Hindi ho natin uubusan ang ating pong oras this morning, pero just to remind dito ho mga magbabaycam na ito, unfortunately, doon sa mga miyembro po ng BICAM, ewan ko lang po kung meron pong magtatanong ho dito at ipaglalaban tayo, kasi baka ho na naman dito mga personal na mga interest ang umiral. Kasi po, ang actual po na sinasabi po na na deficit ng PhilHealth para po sa PhilHealth funding for 2023, 86.1 billion. For 2024, 119.5 billion. And 2025, 151.0 billion. At actually po, for 2026, may binabanggit pa po na higit pong 100 bilyon. Doon lamang po sa 3 taon, 356 billion na ang PhilHealth Fund deficit. At ito po'y lumalaki ng lumalaki. Diyan lang naman po tayo muna ngayon dahil nga po ang ating pag-uusapan ay importante rin pong issue. So usapin din po, ngayon ito ho, BICAM na naman sila, pero ho, wala ho sigurong tatayo dito para sabihin na, oy, yung mga perang sobrang na sinasabi ninyo sa public works, ilagay natin sa PhilHealth para masiguro. Hindi. Gusto ko sa MAIF yan para ako pilahan ng mga Pilipino may sakit. Gusto ko yan. Sa AIX yan para yung aking constituents may pipilahan sa akin. Di po ba? Kaya ho ba, tama bang kaisipan? Dito po ngayon sa gusto rin pong isabay daw sa panukala na magkaroon na po ng amyenda sa ating saligang batas. Meron po mga nagpapanukala na magkaroon ng total reset sa ating pong legislatura. Meaning, i-abolish na ang Kongreso at gumawa ng bagong Kongreso, mas kakaunti, iisa po lamang nakapulungan at pagkatapos po, yung kanila pong mga panggagalingan ng mga distrito ay ayusin
na sa halip po na dumami sila, bawasan po natin dahil ang gastusin sa kanila pagkalaki-laki pero wala ho naman tayo nakukuhang sapat at makatarungang serbisyo. Buwagin na ang Kongreso. Yes or no? Yes! Now na! Mawalang galang lang po sa mga nakikinig ngayon na miyembro po ng Senado o ng Kongreso. Siguro ho naman, hindi po sasakit ang inyong kalooban kapag pinag-uusapan ng isyong ito. Kasi, una po, ito hong nangyari ngayon sa atin na skandalong ito. Sino ba may gawa nito? Sino ba ang proponents dito? Hindi naman daw lahat. Yung iba po mga kapatid kinakabahan kasi sa totoo lang, hindi pa lang siguro nababanggit ng kanilang mga pangalan. Pero alam nila sa budhi nila ang totoo. Hindi po ba? Ngayon mga kapatid, ito pong usapin din ng tila ginawa na pong negosyo ito. Ginawa na po itong malaking family business. With all due respect. Girl, di ba? Ginawa na po malaking negosyo ang politika eh. Pinapamana ang pwesto sa anak. Hindi Dati lang ang yun. pinapamana lang bahay at ari-arian. Ngayon pati posisyon sa gobyerno. Hindi lang yun mga kapatid, hindi po ba? Ayoko na lang magbabanggit po ng mga halimbawa kasi nga masakit. So ngayon may panukala ng isa pong charter change. Marami ho na naman dito ang tututol at sana nga po'y makuha po natin ang ating panayam agad-agad ngayon kasi nga mamaya po pag-uusapan natin ang gusto pag-usapan ng iba si Saldi ko. Doon sila excited, hindi ba? Ito ho mga kapatid, pinag-uusapan. Sigurado po may kokontra ho dito itong ating mga dating maestrado, dating CONCON commissioners po natin kasi nga takot sila eh. Takot na baka pagsamantalahan, pag binuksan mo yan, baka ito na. Oo. At na naman, yung masang Pilipino, baka na naman nila, alam nyo na, yung pong, well anyway, yung mga ginagawa po nilang mga panlilinlang, o at the end of the day, doon po sa mangyayaring plebisito, magkabayaran na naman daw sa botohan, etc. etc. Kasi nga, meron pong mga nagpapanukala na ito po ay baguhin na particular po yung forma ng ating gobyerno. Yung sistema, yung form. Yes, sabi kasi hindi na daw angkop yung 1987 Constitution natin dito sa modernong panahon. Pero siguro isa rin ako sa nag-aalala no? Kung sakali bang babaguhin natin yung structure ng gobyerno natin at ipilit natin itong gusto rin ng iba na Constitutional Assembly or CONCON man, Constitutional Convention, yun na ba talaga ang magiging sagot dito sa problema natin ngayon na malalang korupsyon? Hindi natin masasagot Yun yan. na nga eh. Kasi nga, ang sinasabi, hindi. Hindi ka rin nakakasiguro dyan. Bakit ngayon ba nakakasiguro tayo? Tama. May point. Kung di ba natin babaguhin, matatapos ba ang Ngayon korupsyon? sigurado ako, magnanakaw pa rin sila Totoo. Oo. sa ibang anyo. Hindi At na flood pamamaraan, control. di ba? Oo. Walang gamot dyan sa adik sa pera. Walang rehab dyan sa mga adik sa pera. At adik sa power. Di po ba? With all due respect, magpakahinahon po tayo. Yung nga po ating laging prayer. Kahinahunan pong tanggapin ang mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin. Pero lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po natin. Ito po kaya pa natin baguhin to. Otherwise nga po, mag-resign tayong lahat. Tumigil na po tayo dito. Yun lang po naman, pag-usapan po natin to sa ano po mga aspeto. Bakit ho ba may kaisipan na magkaroon po ng pagbabago sa ating pong lehislatura? Kumbaga, ito ho ay chance na baka naman ito po man lamang ay makabawas sa malaking problema ngayon na ang tawag po natin ay Philippine Congress. Meron po talaga ngayon, baka nakikinig po yung iba, nasasaktan. Ako po lamang nagpapasintabi. Kasi po ito ho lang naman ay school of thought. At baka po ako'y nangangamba rin na baka nga ito hindi matuloy. Hindi mangyayari. Kasi nga because of their influence and hold to power. Hindi ba? Malaking away yan. Yung gumasta ng pagkalaki-laking pera, bilyon, tapos i-abolish yung kapulungan mo. Yung mga nag-a-ambisyon maging presidente at poporma po sa 2028, aalisin mo itong aking platform para sa aking ambisyon politikal. Hello, excuse me.
Di ba? Mangisay kayo dyan. Hindi Oo. kami papayag dyan. Oo. Pero Pilipino, sandali, ano ba damdamin mo dito? Dito nga sa panukalang ito. Kasi nga po, may ilan din po nga na nag-aaral na po sa... Walang perfectong sistema, definitely, no? Pero yung pong sinasabi nga, yung pong... kumbaga, ngayon may BICAM. Nakita ho ninyo. BICAM. So, 2 kapulungan ito. Ang tagal po ng budget. Bakit 2 kapulungan ito? Ang tagal po magpanukala. 2 kapulungan ito. Hindi kasi check and balance. Di ba? Yan ang ano dyan eh. Yan ang rason nila dyan eh. Mauubos ang oras ko dito, Seth, ha? Kasi meron pa tayo sa pampanayam dito kung sakasakali. Pwede bang telepono ito? Pati ba landline o cellphone ay may problema? Kung hindi kakayanin sa ating internet, please, ha? Kasi yung ating kakapanayamin, importante rin po at may trabaho sa takdang oras ito. Ngayon, mga kapatid, ito po lamang ito ang atin. Yung check and balance na prinsipyo. Nangyayari ba yung check and balance? Sa totoo lang din po, ang hirap dyan, check and balance, opo, baka ang kanila pong laging binabalanse yung mga check-in nila. May check and balance pa ba talaga sa panahon ngayon? Ito po. Sa linya na po natin ngayon ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs at DFA, ASEC Angelica Escalona. Good morning po, ASEC. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Good morning. Good morning po, ASEC. ASEC, gusto lang naming humingi po ng update. Natanggap na po ng DFA ito pong order ng cancellation po ng pasaporte ni Zaldico. Nakatanggap na po tayo ng resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan kahapon dated December 10, 2025 at nakansela na rin po kahapon ng alas 5 ang pasaporte ni Mr. Elizaldico. Oo, yes, ASEC, para lang po mas malaman din namin, paano po ba yung proseso sa pagkansela ng pasaporte ni Zaldi? Pagtanggap niyo po niya ng direktiba from Sandigan Bayan, anong susunod na mangyayari? Ganito po, no, pag kinansela na po ng DFA ang pasaporte, unang-una ini-inform namin ang Bureau of Immigration. At pangalawa, ini-inform po namin ng Interpol Office sa Pilipinas, which is nasa Philippine Center on Transnational Crime. Sila naman po, nire-report nila ito sa Interpol Headquarters, which will put the passport in its alert system in all international border controls sa lahat ng airports at border crossing points. This limits yung movement po ng passport holder. So after this, ito pong pag-inform ng Interpol will be from DFA na. Sa inyo po yon? Kami po ang nag-inform sa BI at sa Interpol Philippines Office. Sila naman po, Interpol Philippines, ang mag-i-inform sa Interpol International. At magkakaroon po ng alert yon sa sistema nila. Okay. So at least ngayon malinaw na. Galing sa Sandigan Bayan yung order, natanggap ng DFA. Kayo pong mag-i-inform sa BI for them to inform the Interpol kung ano yung mga susunod na aksyon. BI po at saka yung Interpol Philippines. Ayun po, under Interpol the Philippines. Center on Transnational Crime. Oo. Ayan, malinaw po ngayon yung proseso. Ma'am, in the past may nangyari po bang ganito? Gaano kabilis yung naging aksyon para mapauwi po ang isang individual pagka nakansela na po yung pasaporte? Depends po on the developments, yung dun sa tao, kung gagamit siya ng airport, at kung depende rin po dun sa instructions ng ating Philippine authorities. Because the DFA, we are ready to assist po as mandated by the President and Philippine authorities. But this needs coordination, lalong-lalo na with the DILG, PNP at DOJ. Okay po. Ma'am, yun po bang, halimbawa, yung pong ating BI and Interpol Philippines din po dito, pwede po ba tayo mag-request na magpapadala rin ng mga tao dun sa lugar kung nasan man si Zaldico para po sila po rin mismo ang hahanap bukod po sa international police na natimbrehan na rin po nila ngayon? Yung pong sa kanila, yung mechanism nila through the Interpol mechanism, yung sa mga airport at international border crossing points ng mga bansa, no? Yung pag-coordinate po with other authorities, again, it depends anong instructions po sa atin o dun sa ibang ahensya. Dahil may kanya-kanyang mekanismo tayo for international cooperation.
Ayun, kanya-kanya mekanismo for international cooperation. So, ma'am, sa ating pong, di ba ho sa international cooperation, merong reciprocity na kung tawagin, ano po? Na, Opo. pag merong national, kagaya po natin, tapos alam natin, most likely sa ganitong bansa, ano po, wala tayong extradition treaty sa kanila, tapos naando doon siya, cancel na yung passport ng Pilipino, pwede ba tayong makiusap doon sa bansang yon, sa kanila pong DFA doon, sa inyong counterpart, na tulungan tayo kasi nandidiyan yan na hindi na mahirapan ng ating authorities na iyaan mapauwi dahil nga siya ay undocumented na? Meron naman pong mekanismo, no? First, yung police to police, and second is through bilaterally. Pwede po tayong mag-request, pero kailangan po may pinangahawakan tayo na legal basis. Opo. And in this case po, kay Mr. Saldico, may legal basis. Opo. So we're working closely with our Philippine authorities for the next step. Opo, for the next step. Sige po. So, ma'am, ito pong sitwasyon na dual citizen, yung tao. Wala nga akong Philippine passport, pero meron pa pala akong ibang hawak na passport. Will that complicate matters na for the Philippines? Yes po, kasi una-una po, hindi kami sure kung meron siyang citizenship sa ibang bansa. Hindi naman po lahat ng Pilipino na nakakuha ng foreign citizenship at foreign passport ay nagre-report sa DFA. So we have to ask. And again, ang makakasagot po niyan yung foreign government. But normally, sila po, manghihingi po sila ng pasihan. Opo. Ma'am, yung po bang ating, hindi lang ho kasi ako, hindi ko tanda, no, yung ipinasa nga ng Kongreso na dual citizenship na ating pong batas, no? Oo. Hindi obligado ang Pilipino magsabi sa DFA na ako ay citizen ng isang bansa. Ay ako'y naging citizen na ng isang bansa at meron na akong pasaporte ng bansang ito. Hindi siya obligado o under Philippine laws, kung ako isang Pilipino na nag-apply ng dual citizenship sa ibang bansa, dapat sabihan ko dito yung ating DFA? Not necessary po. Kaya lang po namin nalalaman minsan na nag-a-apply sila, na nag-apply na sila is kung nag-renounce sila, at humingi sa amin ng renunciation certificate or kung nag-apply sila ng dual citizenship. In which case, yun, kailangan sasabihin nila. Kasi hahanap kami ng proof na nag-acquire sila ng foreign citizenship. So meaning, pag mag-apply sila ng dual citizenship. So meaning yung Pilipino po na nakapag-acquire na ng foreign citizenship, na-renounce niya na yung Filipino citizenship, nabigyan siya halimbawa po ng isang citizenship ng Spain, no? Tapos doon pero nag-renounce siya ng Philippine citizenship, malalaman po lamang ninyo yon kapag siya ay mag-a-apply na ng dual citizenship bilang Pilipino ulit. Ganun po iyon. At saka, Opo. Ganun po? Opo. Or pumunta sa amin voluntarily. At nagsabing magre-renounce kami ng Philippine citizenship. May ganun din po. So ang hindi nga ano ha. So ang Pilipino na nag-apply ng dual citizenship sa bansang pinapayagan 'yon, binigyan ka ng citizenship ng bansang 'yon, bilang Pilipino, walang batas na nag-oobliga sa iyo para sabihin sa Pilipinas na DFA, ako din ay isa ng Spanish citizen or Portuguese. Wala pong batas na gano'n. In general po, wala po basta po pag pupunta lang sa amin pag nag-reacquire ng Philippine citizenship or pag nag-renounce ng Philippine citizenship. Okay, sige po, klaro-klaro. Ma'am, panghuli na lang po, ito pong abogado ni Mr. Saldico nagsabi na dapat wala pa yung cancellation kasi meron kami natanggap dito aplikasyon, motion ng ombudsman to cancel the passport of our client. Hindi pa kami binibigyan ng, wala pang deadline ito, 5 days pa, to contest that. Meron ho bang effect ba ito? May legal ho ba ito? Complication kung mag-submit, mag-motion sa Sandigan Bayan na hindi mo na ito ipatupad? Ano po ba ang magiging patakaran po ninyo kung sakasakali? Kami po, since nakatanggap kami ng resolution, kailangan namin ipatupad ito. But nothing prevents
any person na nakansela ang passport what do you call this, na mag-appeal, ano? But again, they have to show proof na Opo. cleared na sila. Kumbaga, o sige, kami ngayon, itong aming order to cancel. We will cancel, and we canceled. Ngayon, kung meron kayong question, we will wait for another court order to stop us. Ganun po yun. Opo. Ayun, yun ang klarong-klaro. O sige, so Ma'am Asek, salamat po at kami po'y lubos na nakaunawa ngayon sa actual na sitwasyon at kung ano po ang maaaring gawin ng Pilipinas para nga po mapauwi, mas mabilis ito pong si Mr. Saldico. Salamat po, Ma'am. Maraming salamat, Ted and DJ Shasta. Opo, thank you at mabuhay and Merry Christmas. Thank you. Salamat po na marami. Si Asek Angelica Escalona, Ganun pala spokesperson po ng yun. DFA. Oo nga. So pwede na po kayong magbago ng inyong citizenship. Hindi nyo na kailangang ipaalam sa Pilipinas. Pero meron naman mga voluntaryo. So ikaw ba kung magbabago ay ipapaalam mo? Ako ay gusto ko maging dual citizen. Oo, ng anong bansa? Ako, O planeta. Baka Hindi. naman planeta. Sa anong Ako planeta? ay citizen ng Benguet. Okay. May sarili silang ano doon? May sarili silang citizenship? Anong klaseng citizenship meron sa Benguet? Oo, sa Benguet mukha mo gusto. Anong citizenship doon? Oo. At doon ka sa bansang ang tawag ay Alpha Land. Maganda raw ang view dyan. Ikaw talaga. O sige. So gaano kabilis ngayon ang kilos, di ba? Para mahanap kung nasaan talaga si Zaldico. Is he in Portugal? Siguro... Is he really there? Siguro, paano kaya yan, Mr. President, no? Kung hindi nyo alam pala na itong si BFF nyo dati. At BFF ng inyong first cousin at ng inyong son ay ano na pala, citizen of another country. So siguro sabi po ni Saldimo, hello, DiCaprio kaya ini. Ano yun? It's me, Leonardo DiCaprio. Nagbago na ng ano, no? May accent agad. Ilang buwan pa lang. It's Sa me, bagay Leonie. eh. I'm Leonie. Oo, Leonie? Leonardo. De Guzman? Leonie de Guzman. It's me, Leonie DiCaprio. Oo, sige. Diba? Leonie Meaning, ka. pelikula po na Catch Me If You Can. Nakita ko yun nasa Netflix yun Oo. Oo. Nga, no, kung mag-disguise na ng baka, paano yan kung Naku mag-wig naman sa na? dami ng pera, pwede talaga magpabago ng mukha. Mag-wig na siya. Hindi lang wig, pabago mo yung mukha mo. Oo, madali lang naman Gawin siguro mo yun ng para sa kamukha mga may nino. pera. Leonardo, pwede niya gawin kamukha ka, Ted Filon, yung gusto niya. Gusto ko maging kamukha ni Ted Filon, ganun. Oo. Depende sa kanya. Oo. Kahit sinong gusto niya maging kamukha. Pero di ba yan kasi yung mga napapanood natin sa pelikula na hindi naman natin alam kung nangyayari sa totoong buhay. Pero di ba yung pagbubuhat ng mga mali-maliitang pera, napapanood lang din natin yan sa pelikula. Nangyayari naman pala talaga sa totoong buhay. So pwedeng yung mga iniisip Tsaka natin ngayon, yun talaga ang gawin nila. Napanood ko rin yung mga sa pelikula na yung palang mastermind mismo yung presidente. Anong pelikula yan? Hindi Hindi ko pa napapanood anong movie. Dinadala mo ako kasi sa mga fictional Aminin na Meron niya. naman akong series na napanood, yung na yung napasa... palang mastermind sa lahat ng sindikato. Yung presidente pala. Oo, di ba? Tsaka yung kanyang pamilya. Oo, saan yan? Sa Aminin na Netflix, niya. Prime Video. Ha? O sa dito Marami sa na Media Quest. pagkakataon yan, di ba? Na yung pinuno ng sindikato, ay mga Mga halal na opisyal, ano? Oo. Di ba Totoo usually yun. yan? Congressman. Oo. Madalas yan sa Pinoy movies. Dito sa Amerika, senator. Oo. Marami. Right? Yung, ilan na yan? Itong huli ko napanood. Sino tong, pelikula ito sa... Oo. Sige, nasa dulo ng dila mo. Oo, ano nangyari? Oo. Oo. Ano nangyari doon sa napanood mo? Anong ending? Happy ending ba? Yung napanood? Mm. Ha? Oo. Happy sila.